Wala pang 3 minuto mula nang mag-transmigrate ako sa mundong ito, at narito na ako sa loob ng silid ng bagong kasal. Sa harap ko, sa ibabaw ng kama ng kasalan, ay nakaupo ang isang bride na maisuot na pulang belo. Nang itinaas ko ang manipis na telang sutla na iyon, bigla akong napatigagal sa aking kinatatayuan. Ang bumungad sa aking paningin ay isang mukhang nakakabighani at nakakahingal sa ganda. Ngunit ang nakagulat sa akin ay hindi ang kanyang napakagandang mukha, kundi ang mga alaala ng dating may-ari ng katawang ito na biglang dagsa sa aking isipan. Ang babaeng ito pala ay ang Yunchuan princess na hinabol-habol ng dating Lu Yunshen sa loob ng 5 taon. Sa aking alaala, ang prinsesang ito ay laging kasing lamig ng yelo at madalas siyang hiyain sa harap ng marami. Dahil hindi matanggap ng dating Lu Yunshen ang pagtanggi, ginamit niya ang kanyang impluensya para pilitin ang kasalang ito mula sa utos ng emperador. Sa madaling salita, dapat ay puno ng galit at lamig ang kanyang mukha ngayong gabi ng kasal. Pero ang babaeng nasa harap ko ngayon ay tila bakas ang kagalakan sa kanyang mukha. Binabati. Binabati po kita, asawa ko. Binabati. Binabati po kita, aking asawa. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay tunay na kumikinang sa tuwa. May mali. May kakaiba rito. Dahan-dahang bumaba ang tingin ko at bigla akong may napansing hindi pangkaraniwan. Ang babaeng ito ay sadyang nakayuko at tila hindi natural ang paghilig ng kanyang katawan pasulong. Isang matapang na hinala ang biglang pumasok sa aking isipan. Sabi sa usap-usapan, ang prinsesang ito at ang ika-5 prinsipe ay magkababata at may pagtingin sa isa't isa. Huwag mong sabihing nagdadalang tao na siya at ako ang gagawin niyang panakip-butas. Ikaw, huwag kang yumuko. Asawa ko. Mamahal ko. Tumayo ka ng tuwid, hayaan mong tignan kita. Pagkatapos kong sabihin iyon, mas lalong nanginig ang katawan ng babae. Habang nakatingin siya sa seryosong mukha ni Lu Yunshen, agad na naglaho ang ningning sa kanyang mga mata. Asawa ko. Aking asawa. Kung ituturing mo akong asawa mo, tumayo ka ng maayos at hayaan mo akong pagmasdan ka. O baka naman may itinatago kang sikreto sa akin. Nanatiling nakayuko at tahimik si Shen Wanqing sandali bago siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Wala po akong itinatago sa inyo. Pagkasabi niyon, dahan-dahan niyang pinagdikit ang kanyang mga binti at itinayo ng tuwid ang kanyang katawan. Nang makita na ni Lu Yunshen ang kabuuan ng kanyang anyo, ang inaasahan kong malaking tiyan ay wala naman doon. Ang nasa harap ko ay isang napakatangkad at napakakisig na pangangatawan. Mahaba at tuwid ang kanyang mga binti, payat ngunit malakas ang kanyang bewang, para siyang isang kawayan na matatag na nakatayo sa hangin. Dapat mong malaman, ang karaniwang tangkad ng mga babae sa dinastyang Daqi ay nasa 1 metro at 50 lamang. Habang si Lu Yunshen ay may tangkad na 1 metro at 80 na itinuturing ng matangkad para sa mga lalaki. Pero ang babaeng ito sa harap ko ay mas matangkad pa sa kanya. Ang tangkad na ito, nasa 1 metro at 85 siguro. Ang tangkad na ito, hindi bababa sa 1 metro at 85. Ang tangkad na ito, talaga bang 1 metro at 85? Tansya ko ay 1 metro at 30 ang haba ng kanyang mga binti. Sa modernong panahon ay isa na siyang ganap na supermodel. Gayunpaman, tila lubhang nahihiya at may mababang tingin sa sarili si Shen Wanqing dahil sa kanyang tangkad. Asawa ko, tapos na po ba kayong tumingin? Asawa ko, sapat na po ba ang nakita ninyo? Asawa ko, napanood niyo na po ba ako ng husto? Baka sa kanyang mukha ang pagkapahiya at lungkot, umiiwas ang kanyang tingin at hindi makatingin ng diretsyo. Kaya pala, dito niya lang napagtanto na mali pala ang iniisip niya sa kanya kanina. Ang dalagang ito ay sadyang nahihiya lang dahil sa kanyang tangkad, hindi dahil sa siya ay nagdadalang tao. King asawa ko. Napakaganda ng mukha ng aking asawa at ang ganda rin ng iyong pangangatawan, pakiramdam ko ay napakaswerte ko. Sino ang mag-aakalang pagkasabi niyon, mas lalo pang sumama ang loob ni Shen Wanqing. Asawa ko. Kung nais ninyong pagtawanan ang aking katangkaran, sige lang po at tumawa kayo. Aking asawa. Kung gusto niyo po akong kutyain dahil sa tangkad ko, malaya po kayong gawin iyon. Ha? Bakit kailangan niyo pa po akong hiyain at insultuhin sa gabi ng ating kasal? Bakit pa kailangang saktan ang damdamin ko sa ating unang gabi? Anong silbi ng panunuya at pagpapahiya sa akin sa gabing ito? Bakit kailangang hiyain ako sa harap ng ating pagsasama? Bakit kailangan pang laitin ang anyo ko sa gabing ito? Bakit kailangan sa kasal pa ako insultuhin? Kahit na nagsasalita siya ng may tampo, hindi niya binitawan ang kamay ni Lu Yunshen na nakahawak sa kanya. Sa halip, maingat pa siyang humawak ng mahigpit, tila natatakot na baka bitawan siya nito. Haha! Ang kanyang hitsura na nahihiya na pilit pa ring nagpapasaya ay sadyang napaka-cute. Gusto ko talaga ang mga babaeng matangkad at maganda ang pangangatawan. Ang aking asawa ay may mahahabang binti at tindig na kasing ganda ng isang kawayan, tunay na wala itong kapantay na ganda. Asawa ko, ang pagtayo mo palang doon ay sapat na para mabighani ako. Dahil sa pagkalalaki ni Lu Yunshen na lumalapit sa kanya,
Uminit ang mukha ni Shen Wanqing. Ang kanyang mga pisngi ay namula na parang mga bulaklak ng peach na namumukadkad. Asawa ko. Totoo po ba ang inyong sinasabi? Sumpang totoo ito. May luha sa mga mata ni Shen Wanqing at hindi siya nakapagsalita sa sandaling iyon. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa mundong ito. Kung may kahit katiting man na kasinungalingan sa aking sinabi. Naniniwala ako. Mula nang lumampas ang kanyang taas sa mga babaeng kasing edad niya, wala nang muling pumuri sa kanyang kagandahan. Pinagsisismisan siya ng mga kababaihan sa angkan, sinasabing hindi siya makakapag-asawa sa marangal na pamilya at magiging kabit lang. Maging ang mga bata sa kamag-anak ay tinatawag siyang halimaw na kawayan sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, isang daloy ng tamis ang dahan-dahang umapaw sa kanyang puso. Asawa ko. Dapat na tayong magpahinga. Mahal ko. Oras na para magpahinga. Panginoon ko. Tayo na ay magpahinga. Asawa ko, oras na para matulog. Mahal ko. Dapat na tayong mamahinga. Pagsisilbihan po kayong mabuti ng inyong asawa. Aalagaan po kitang mabuti, aking asawa. Pagsisilbihan po kitang mabuti, aking mahal. Ibibigay ko po ang lahat para sa aking asawa. Sa tindi ng pagmamahal ng isang paraluman, paano pa makakatanggi ang asawa? Hindi na kailangang ilarawan ang tamis ng kanilang unang gabi. Kinaumagahan, sa unang sinag ng araw, mahimbing pa ring natutulog ang dalawa. Biglang narinig ang balisang boses ng katiwalang si Luzong sa labas ng pinto. Young Master, gising na po kayo, may mahalaga po akong ibabalita. Idinilat ni Lu Yunshen ang kanyang mga mata at tumingin sa pinto. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Luzong. Tuloy, pumasok si Luzong ngunit tila nag-aalangan na magsalita habang isinusuot ni Lu Yunshen ang kanyang balaban. Ano ang nangyayari? Young Master, kagabi po ba ay naging maayos at mapayapa ang pagsasama ninyo ng inyong asawa? Kamahalan, naging maligaya po ba ang inyong unang gabi kasama ang ginang? Young Master, naging maayos po ba ang lahat sa pagitan ninyo at ng asawa ninyo kagabi? Uncle Zong, ginising niyo ako ng napakaaga para lang itanong iyan. Huwag po kayong magalit, Young Master. Hindi po ako taong mahilig makialam sa buhay ng iba. Napilitan lang po akong itanong ito dahil sa sitwasyon. Magsalita ka. Kahapon po. May naganap na aberya sa parada ng kasal. Anong aberya? Sa gitna po ng kaguluhan, maling ikakasal ang nadala natin sa mansyon. Pagkasabi nito, tila namuo ang hangin sa loob ng silid ng bagong kasal. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo sa akin. Kahapon po, sinundo natin ang ikakasal mula sa mansyon ng Yunchuan. Sa daan po ay nakasalubong natin ang pangkat ng mansyon ng Aningbo na susundo naman sa anak ng pamilyang Chen. At ano ang nangyari pagkatapos? Bigla pong may nagtangkang pumatay kay Zhao Shirong ng Aningbo. Naging magulo po ang lahat at dahil magkapareho ang hitsura ng mga karwahe. Kaya maling karwahe ang nakuha ninyo. Opo. Kasalanan ko po ang pagkukulang na ito. Natahimik sandali si Lu Yunshen habang pinoproseso ang balitang ito. Kung hindi lang dahil bago pa lang siyang Swin Eden, at malabo pa ang alaala sa hitsura ng prinsesa ng Yunchuan. Sana ay napansin na niya ang mali pagkaangat pa lang ng belo kagabi. Paano ninyo na lamang nagkamali kayo? Kaninang madaling araw po, nagsimula ng magkagulo sa mansyon ng Aningbo. Nalaman ng prinsesa ng Yunchuan ang pagkakamali at nagwawala na siya, kaya nagpadala ng tao ang Aningbo para magtanong. Inakala ni Luzong na magangalit sa galit ang Young Master. Ngunit laking gulat niya nang umiti lang ng bahagya si Lu Yunshen. Dahil nangyari na ito, panindigan na lang natin ang pagpapakasal. Young Master, pinakasalan ko si Shen Wanqing at pinakasalan ng Aningbo si Guru Ushuang, hindi ba ayos na iyon? Sa isip ni Lu Yunshen, hindi na siya ang dating hangal. Maging sunod-sunuran sa prinsesa ng Yunchuan, nagpapatawa ba sila? Dahil naging ganap na ang pagsasama nila ni Shen Wanqing at tapat din ang loob ng dalaga sa kasal na ito. Mas mabuting itama na lang ang mali sa pamamagitan ng pagpapatuloy nito. Sa kabilang banda, siguro Ushuang ay may gusto pa rin sa ikalimang prinsipe at napilitan lang sa utos ng emperador. Ang pagkakamaling ito sa kasal ay parang hulog ng langit. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Luzong. Young Master, kayo po. Bumuntong hininga siya at maingat na nagpayo. Napakabuti po ng inyong puso dahil ayaw ninyong mapahiya si Prinsesa Shen. Pero ang hitsura po ni Prinsesa Shen ay masyadong kakaiba. Paanong naging ganoon katangkad ang isang babae? Masyadong kakatwa po ang tangkad ni Prinsesa Shen. Hindi po ba sobra iyon para sa isang babae? Kakaiba po talaga ang taas ni Prinsesa Shen. Hindi po ba nakapagtataka iyon? Sadyang kakatwa po ang tangkad niya. Paano pong naging ganoon ang isang babae? Masyado po talagang kakatwa. Paanong naging ganoon siya kataas? Ang tangkad po ni Prinsesa Shen ay sadyang kakatwa. Paano po nangyaring ganoon siya kataas? Masyadong kakatwa ang tangkad niya.
Paanong ang isang babae ay naging ganoon kataas? Sadyang, kakaiba ang taas niya. Paano pong naging ganoon kataas ang isang babae? Mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa at kaya lang siya papakasalan ng Aningbo ay dahil naghahanap ito ng pangalawang asawa. Handa na sanang sumagot si Lu Yunshen. Ngunit ang susunod na sinabi ni Luzong ay nagpatigil sa kanya sa pag-iisip. Bukod pa rito, ang kasal ninyo sa prinsesa ng Yunchuan ay utos ng mahal na hari, tiyak na hindi papayag ang palasyo at ang pamilya Yunchuan. Tama si Luzong, ang mansyon ng Zenan Hao ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa dinastyang Qi. Ang maging may bahay sa mansyon ng Zenan Hao ay pangarap ng bawat anak ng mga aristokratikong pamilya. Kaya naman, hindi papayag ang prinsesa ng Yunchuan na palitan siya sa kasal na ito. Ngunit kung susundin ko ang gusto niya, kawawa naman si Shen Wanqing. Balita ko ay nalasing ang Aningbo kagabi, kaya hindi natuloy ang kanilang unang gabi. Malinis pa rin ang dangal ng prinsesa ng Yunchuan, samantalang si Shen Wanqing ay naging tunay ko ng asawa. Paano pa siya babalik sa mansyon ng Aningbo para maging asawa doon? Napakunot noo si Lu Yunshen sa malalim na pag-iisip. Habang hindi niya alam ang gagawin, biglang may kislap na dumaan sa kanyang paningin. Isang dambuhalang hourglass ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, kaya nagulat si Lu Yunshen. Palihim niyang sinulyapan si Luzong at napansing normal lang ang reaksyon ng matandang katiwala. Ibig bang sabihin ay ako lang ang nakakakita sa hourglass na ito? Sa itaas ng hourglass, unti-unting nagliliwanag ang mga gintong sinaunang letra. Abilidad na makinig sa iniisip ng iba. Pagkatapos pumili ng target, maririnig ang kanilang nasa loob na saloobin, isang tao sa bawat pagkakataon, tataga ng 7 araw. Tuwang-tuwa si Lu Yunshen sa kanyang loob. Sa wakas ay dumating na rin ang inaasam na cheat code ng isang time traveler. Nang bumalik si Lu Yunshen sa silid tulugan, tapos na sa pag-aayos at paglilinis ng sarili si Shen Wanqing. Maayos ang kanyang pananamit, hawak ang mga formal na kasuotan habang tila sabik na naghihintay sa kanyang asawa. Mahal ko, yumukod siya upang tulungan si Lu Yunshen na magpalit ng damit at biglang may naisip si Lu Yunshen. Gagamitin ang abilidad, makikinig sa iniisip ni Shen Wanqing. Nang magsimula ang abilidad, isang malambing na tinig ang umalinggaw sa kanyang isipan. Sabi ni Ina, dapat akong maging masipag sa bahay ng aking asawa at pagsilbihan siyang mabuti. Napakagwapo ng aking asawa, aalagaan ko siyang maigi. Napangiti si Lu Yunshen habang pinagmamasdan ang matangkad na dalaga na abalang-abala. Gutom na ako. Isang mangkok lang ng lugaw ang nakain ko kahapon, parang hihimatay na ako sa gutom. Gutom ka na ba? Opo. Ipahahanda ko na ang almusal. Agad na naghain ang mga katulong ng iba't ibang lugaw, sabaw at mga masasarap na kakanin. May mga sariwang prutas, karne ng tupa, at malutong na isda. Punong-puno ang buong mesa. Gutom na gutom talaga si Shen Wanqing, kaya sunod-sunod siyang kumain ng 2 buns at uminom ng 2 mangkok ng lugaw. Nang mapansin niyang nakangiting nakatingin sa kanya si Lu Yunshen, bigla siyang kinabahan. Masyado ba akong maraming kinain? Baka isipin niyang wala akong modo at hindi marunong ng etiketa. Titigil na ba ako? May panghihinayang niyang tiningnan ang masasarap na pagkain sa mesa at akmang bibitawan na ang mga chopsticks. Tikman mo itong siomai na may himay na manok, napakasarap nito. Salamat po, mahal ko. Masunurin niyang kinuha ang siomai at dahan-dahang inuya ito ng paunti-unti. Napakasarap, napakabait sa akin ng asawa ko. Tikman mo rin itong egg roll, masarap kainin habang mainit pa. Opo, yesan. Tikman mo pa itong isa. Pagkatapos ng almusal, naramdaman ni Shen Wanqing na parang puputok na ang kanyang tiyan. Nagulat siya nang mapagtantong nakakain siya ng doble sa dati niyang kinakain. Maging ang mga katulong sa mansyon ay nagbubulungan na sa gilid. Napakalakas palang kumain ng bagong asawa ng ating Panginoon. Nakakahiya, nakakasira ng dangal, kasalanan ito ng asawa ko dahil hindi siya tumigil sa pagpapakain sa akin. Sa hiya at inis, palihim niyang tiningnan ng masama si Lu Yunshen. Bakit? Wala po. Pinalabas ni Lu Yunshen ang mga katulong at saka isinarado ang pinto ng silid. Tiningnan niya si Shen Wanqing na tuwid na nakaupo at bakas ang kaba, sa kanya ipinaliwanag ang nangyari. King Air, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano po iyon, mahal ko? Sa kasalan kahapon, nagkamali ang pagkakabuhat sa mga karwahe. Ano po? Dapat ay ikinasal ka sa Aningbo, at dapat ay ikinasal ako sa prinsesa ng Yunchuan. Nang marinig niya ito, tila nanigas ang buong katawan niya sa lamig. Nga, 33 taon na si Aningbo, paanong naging ganito siya kabata? Biglang namutla ang kanyang mukha. Ngunit naibigay ko na ang aking puri, kung ibabalik ako sa mansyon ng Aningbo, sino pa ang tatanggap sa akin? Isang lubid na pambigti na lang siguro ang huling hantungan ko. Napansin ni Lu Yunshen ang paglaho ng kislap sa mga mata ng matangkad na dalaga. Para siyang sugatang hayop na nanginginig sa takot. Akala niya ay sasabihin ni Lu Yunshen na makipagpalitan na sila ng asawa. Hindi niya inaasahan. King Air, handa ka bang maging tunay kong asawa? Mahal ko, ano po ang sinabi ninyo? Ano po ang sinabi ninyo?
Naramdaman niya ang init ng kamay nito at biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Opo, handa po akong maging asawa ninyo, huwag niyo po akong itataboy. Agad siyang niyakap ng mahigpit at mainit ni Lu Yunchen. Tahan na, mahal ko. Kung handa kang maging asawa ko, magiging madali na ang lahat. Dumaan ka sa pangunahing pinto ng mansyon ng Zenan Hao na sakay ng karwahe, at nagbigay-pugay na tayo sa langit, lupa at mga ninuno. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na may bahay ng GEC ng Zenan Hao. Mahal ko. Huhu, matagal siyang umiyak bago unti-unting tumahan. Sige na, tahan na, huwag ka nang umiyak. Talaga po bang? Maaari akong manatili rito. Talaga po bang? Maaari akong manatili rito. Habang nararamdaman niya ang ligaya ng pagkakaroon ng bagong pag-asa. Muling namutla ang kanyang mukha nang marinig ang boses ni Luzong sa labas ng pinto. Kamahalan, may dumating po galing sa mansyon ng Aningbo. Mansyon ng Aningbo. Ang dapat na pinakasalan ko. Muling bakas ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, ako ang bahalang humarap sa kanila. Ngunit, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay sanayin ang sarili sa mansyon at gampanan ang tungkulin bilang may bahay ng GED. Samantala, sa harapang bulwagan ng mansyon ng Zenan Hao. Kanina pa naghihintay ang katiwala ng mansyon ng Aningbo na si Qin Changdong. Nang makita niyang dahan-dahang lumabas si Lu Yunchen, mababaka sa kanyang mga mata ang inggit. Ang Panginoon ng Zenan ay nakatalaga sa timog na hangganan, kaya ang Young Master Lu na ito ang siyang nagpapatakbo sa mansyon sa ngayon. Siya ang tanyag na tulala sa buong imperya na lungsod. Nagbibigay-pugay po sa inyo, Young Master Lu. Tinitigan siya ng masama ni Lu Yunchen. Young Master, nagkamali po ng paghatid ng karwahe ang inyong mansyon. Maari po bang ibalik niyo na si Shen Wanqing sa mansyon ng Aningbo? Hindi niya alam na sa sandaling bumuka ang kanyang bibig, ginamit na ni Lu Yunchen ang kanyang kakayahang makinig sa iniisip ng iba. Walang pakialam ang pamilya namin kung mabuhay o mamatay ang babaeng iyon, pero ang 64 na kaba ng dote niya. Nagkakahalaga iyon ng 30,000 pilak, dapat itong maibalik sa mansyon ng Aningbo para maging atin. Ano ang balak ninyong gawin kay Shen Wanqing? Usapin po ito ng mansyon ng Aningbo, hindi na kailangan pang mag-alala ng Young Master. Siguradong hindi na malinis ang puri ng Shen Wanqing na iyon, tiyak na hindi matutuwa ang Panginoon at ang matandang ginang. Basta't nakuha na ang dote sa mansyon, ikukulong na lang natin siya sa isang maliit na bakuran. Baka sakaling matikman ko rin ang sariwang putahe na iyon. Hihi! Baka sakaling matikman ko rin ang sariwang putahe na iyon. Hihi! Nang marinig ito, naging kasing lamig ng yelo ang tingin ni Lu Yunchen. Ngunit hindi siya agad nagalit, sa halip ay lumingon siya kay Luzong. Uncle Zong, bakit ang hampas lupang ito, sa harap ng isang young master na tulad ko, ay hindi lumuluhod o nagbibigay galang? At nagagawa pa niyang magmayabang ng ganyan. Young master, wala po siyang ranggo sa gobyerno, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Pagkarinig nito, hindi na nagtimpi si Lu Yunchen. Ang lakas ng loob mo, isang hamak na mamamayan, hindi marunong lumuhod, at nangangahas pang turuan ang young master na ito kung ano ang gagawin. Young master. Mga tauhan, hubaran siya at bigyan ng 30 palo, para matuto siya ng kagandahang asal at respeto. Dalawang malalakas na bantay ang sumugod at kinalagkad si Qin Changdong palabas. Ako ang punong katiwala ng mansyon ng Aningbo, anong karapatan mong saktan ako? Sa isang salita, pinatigil ni Lu Yunchen ang mga bantay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit at mabilis na sinampal ito sa mukha. Kailangan ko pa ba ng karapatan para saktan ang isang tulad mo? Ikaw, wag na ikaw, ang mansyon ng Zenan Hao ay 3 henerasyon ng tapat sa bayan at haligi ng dinastyang Daki. Kahit ang mismong Panginoon ng Aningbo ang nandito, sasampalin ko pa rin siya. Napaupo sa lupa si Qin Changdong, puno ng matinding takot. Sige na, kalag ka rin siya palabas at bugbugin ng husto. Pagkatapos sa hampas lupang ito, ako mismo ang pupunta para turuan ng leksyon ang matandang iyon sa Aningbo. Kasabay nito ang tunog ng malalakas na palo. Ang mga hiyaw ng sakit ni Qin Changdong ay maririnig ng paulit-ulit. Sino ang nag-iisip na kaya nilang apihin ang mansyon ng Zenan Hao? Ang young master ay may taglay na tapang gaya ng dating Panginoon. Pumalakpak siya at sumigaw sa paghanga. Dapat lang na ganito katapang ang ating mansyon ng Zenan Hao. Kamahalan, tatawag po ako ng mga tauhan para samahan kayong sugurin ang Aningbo. Ang hukbo ng Zenan ay nagbuwis ng dugo at pawis para protektahan ang mga tao. Pero dahil sa isang salita ng emperador tungkol sa sobrang kapangyarihan, kung saan-saan sila minamaliit sa loob ng lungsod. Dahil dito, matagal nang may kimkim na galit si Lu Yunchen, at ngayong nangyari ito. Maari na niyang ilabas ang kanyang galit, at mapoprotektahan pa niya si Wanqing. Sa isang sandali, handa na ang isang pangkat ng may 60 mga ngabayo. Lahat sila ay kumpleto sa kagamitan, suot ang kanilang mga baluti at armas. Nakasakay si Lu Yunchen sa isang magiting na puting kabayo na may nakasukbit na 4 na talampakang espada sa kanyang baywang. Ang puting kabayong ito ay isang Blood Dragon mula sa bundok Mang, napakabilis at kayang tumakbo ng libu-libong milya sa isang araw. 2 lang ang ganito sa buong imperial na lungsod.
Ang espadang ito naman ay gawa ng master na si Gong Sun Kan, na binasbasa ng dugo ng malakas na halimaw ng ito ay pandain. Lila ang talim nito at kayang humiwa ng bakal na parang putik. Isa talaga akong marangal at sibilisadong maharlika. Makikipag-usap lang ako ng maayos, pero magdadala rin ako ng magandang espada. Nang papaalis na ang hukbo, dalawang matatangkad na babae ang lumapit ng tila nag-aalangan. Ang babae sa likod ay nakasuot ng mahabang kapa, mukhang isang elite na assassin. May dala siyang busog na halos kasing tangkad ng tao. Ang babae naman sa harap ay may mahahabang binti at tuwid na tindig, napakaganda ng pangangatawan. Para siyang isang maliksing leopardo na puno ng pasabog na lakas. Ading ko, hindi ko sinasadya, ate mo ito. Masyado kasing magulo kanina, hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nakuha ko. Masyado kasing magulo kanina, hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nakuha ko. Masyado kasing magulo kanina, hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nakuha ko. Ha! Kung hindi pwede, ibabayad ko na lang ang sarili ko sa iyo. Gawin mo na lang akong pangalawang asawa, ayos ba? Tumahimik ka. Katiwalang Lu. Katiwalang Lu. Yun tiye, may mukha ka pang humarap dito. Paghahatid lang ng ikakasal ay nagkamali ka pa. Paano mo mahaharap ang yaong master? Mali ko nga. Ako. Mali ko nga. Ako na nga ang nagkamali. Nangangahas ka pang tawaging ading ang yaong master, pwe. Ang tanging kapatid na babae ng yaong master ay ang general ng Zenan, ang Panginoon na si Lu Yunluo. Mas matanda ang posisyon ni Lu Zong kaysa sa kanya, at malaki talaga ang gulong na gawa nito. Yumuko na lamang si Yun Tie at hindi na nangahas pang sumagot. Ate, uminom ka siguro ng alak bago sumundo ng ikakasal kahapon, no? Paano mo nagagawang pagbintangan ako ng ganyan? Kahit pa sabihing sabay tayong lumaki at napakalalim ng pagsasama nating dalawa bilang magkapatid. Ikaw na makapal ang balat at walang pinag-aralan, maaari bang huwag kang gumamit ng mga idioma ng basta-basta? Marami ka nang nagagawang mali dahil sa pag-inom ng alak. Nagsisinungaling ka, wala akong ginawang ganoon. Sa Shuhai at lungsod ng Suye, ang mga gulo na dinala mo ay hindi na mabilang sa dalawang kamay. Kalokohan! Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong tagumpay sa digmaan, matagal ka nang pinugutan ng dakilang general. Baixian naghahanap ka ba ng away? Halika rito, tuturuan kita ng leksyon ngayong araw, na saan ang sandata ko. Habang mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa, biglang nagsalita si Lu Yunshen para sumela. Tama na. Nangatog ang buong katawan ng dalawang babae at agad na itinigil ang kanilang pagbibiruan. Yun Tie, Beitixian. Nandito po kami, General. Ihanda ang inyong baluti, samahan niyo ako sa mansyon ng Aningbo. Opo, susunod kami sa utos ng kamahalan. Maya-maya, lumingon si Lu Yunshen at nakitang nakasunod si Yun Tie sa kanyang tabi para magbantay. Ang malamig na baluting bakal ay mahigpit na nakabalot sa kanyang matangkad na pangangatawan. Hawak ang isang higanting bakal na flail, hindi lamang siya mahusay sa martial arts, kundi biniyayaan din ng pambihirang lakas. Ang bakal na flail na ito ay napakabigat, tumitimbang ng 80 kilo, at ang lakas nito kapag iwinasiwas ay nakapangingilabot. May suot siyang maskara ng demonyo sa mukha, at ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pagnanais na pumatay. Halinghing ng mga kabayo, kislap ng bakal, mahahabang sibat, at mga palako na may kadena. Sa harap ng mansyon ng Zenan Hao, puno ng tensyon. Ang hukbong Zenan na sanay sa gyera ay handang-handa na. Mga sandata, pana, at mga baluting katad at bakal, lahat ay nakahanda na. Ang ilan ay nagdala pa ng rasyon at pagkain para sa kabayo, handa silang makipagsapalaran kahit buhay ang kapalit. Tara, samahan niyo akong humingi ng katarungan. 50 hanggang 60 mga ngabayo sa matatangkad na kabayo, suot ang kanilang baluti, ang mabilis na humarurot sa lansangan. Ang kislap ng kanilang baluti ay nagbibigay ng panginginig, at ang kanilang mga sandata ay napakatalim, tunay na nakakatakot ang kanilang dating. Kailanman ay hindi pa nakakita ang mga residente ng lungsod ng ganitong eksena ng nagngangalit na mga kabayo. Inakala nilang libo-libong sundalo ang sumusugod, kaya't nagkagulo sa lansangan at nagtakbuhan ang mga tao na parang mga lito. Sa isang sandali, nalinis ang buong lansangan. Lahat ay sumandal sa pader at tumabi sa gilid. Ito ay utos mula sa mansyon ng Zenan Hao, magsitabi kayong lahat. Ang mga gwardiya ng gobyerno ay nagmamadaling tumabi sa takot, dahil ang mahuhuli ay tiyak na mayayapakan ng mga kabayo. Ito ang mga ngabayo ng mansyon ng Zenan Hao. Panginoon ko, ano ang balak gawin ng mansyon ng Zenan Hao? Bilis, iulat ito sa mga nakakataas, nagwawala na ang mga tao mula sa mansyon ng Zenan Hao. Sa kabilang dako, sa labas ng mansyon ng Aningbo, ang pangalawang katiwala na si Qin Shihong ay may mapagmataas na ngiti sa mukha. Ang mga estatwa ng leon na ito ay nagpapakita ng bagsi, tulad ng kapangyarihan ng mansyon ng Aningbo. Ang ating Panginoon ay ang pangalawang opisyal ng transportasyon ng imperyal na hukbo, kahanay ng mga opisyal ng kagawaran ng digmaan. Sino sa mga ordinaryong tao o mga ngalakal sa kabisera ang mga ngahas na kalabanin ang mansyon ng Aningbo? Naglakad siya ng may taas noo, ngunit bago pa man siya makapasok sa loob.
Biglang narinig ang tunog ng mga yabag ng kabayo na parang malakas na ulan at tila nayanig ang lupa. Ilang pong mga kabayo ang biglang sumugod sa harap ng mansyon ng Aningbo, nagulat ang mga katulong at katiwala. Humalinghing ang mga kabayo, kumikislap ang mga espada, naging lubhang tensyonado ang paligid. Ginoo! Si Luzong na nasa ibabaw ng kabayo ay iwinasiwas na ang kanyang 2.5 metrong sibat. Ang puting hawakan ng sibat ay humampas ng malakas sa katawan ni Qin Shi Huang. Sumigaw si Qin Shi Huang sa sakit habang tumatalsik at gumulong-gulong ng ilang beses. Bumagsak siya sa harap ng pintuan ng mansyon ng Aningbo, nabali ang kanyang binti at hindi na makatayo. Hindi pa rin kumukupas ang galing niyo, Uncle Zong. Matanda na ako, kaya ko na lang samahan ang kamahalan sa pagtuturo ng leksyon sa mga basurang ito, hindi na ako makakasabak sa totoong gyera. Ibagsak ang inyong mga sandata, ang sinumang susuway ay agad napapatayin. Ang 80 kilong bakal na flail sa kanyang kamay ay bumagsak ng malakas, at ang malaking estatwa ng leon ay nagdurog-duro. Tumalsik ang mga tipak ng bato sa paligid, itinaas ni Bai Tianxian ang kanyang kamay, at inihanda ng mga mangangabayo ang kanilang mga pana. Ilang pong matitibay na pana ang nakatutok sa mga katulong sa harap ng mansyon. Biglang nagbagsakan ang mga espada sa sahig, dahil ang sinumang kumilos ng mabagal ay tiyak na mamamatay. Ang mga katulong ng mansyon ng Aningbo ay namutla sa takot at mabilis na itinapon ang kanilang mga sandata. Nanginginig silang pumila at sumandal sa pader. Zhao Shirong, ikaw na tarantado, lumabas ka rito. Ginamitan niya ito ng panloob na lakas, kaya't ang kanyang boses ay umalinggaw sa malayo. Ang asawang ibinigay sa akin ng mahal na hari, nangahas kang agawin sa gitna ng lansangan at dalhin sa iyong mansyon. Kung hindi ko mapuputol ang ulo mo ngayon at mapapaagusan ng dugo ang mansyon ng Aningbo, hindi ako titigil. Dahil sa sigaw na ito, narinig din ng malinaw ng mga kalapit na mararangyang pamilya ang nangyayari. Sa isang sandali, maraming tao ang nagsimulang makiuso at sumilip. Maging sa ibabaw ng mga pader sa tabi ay may mga ulong sumisilip. Pinalilibutan ng kanyang mga tauhan, nagmamadaling lumabas si Zhao Shirong mula sa mansyon. Lampas na siya ng 30 taon, at dahil bihira siyang mag-ehersisyo, hingal na hingal siya habang tumatakbo dala ang kanyang malaking tiyan. Sino ang nangangahas na pumunta sa harap ng aking mansyon ng Aningbo? Hindi pa siya natatapos magsalita nang may kumislap na talim. Isang 4 na talampakang espada ang humampas patungo sa kanyang ulo nang may matinding lakas. Halos himatayin si Zhao Shirong sa takot, at ang kanyang matabang katawan ay biglang nagpakita ng hindi inaasahang liksi. Gumulong siya sa lupa at bahagyang naiwasan ang matalim na pag-atake. Ang espada ni Lu Yonshen ay tumama sa hamba ng pinto ng mansyon ng Aningbo. Ang mabigat na pintong gawa sa kahoy at bakal ay nahati sa dalawa. Dahil sa lakas ng pagtama, ang mga piraso ng pinto ay tumalsik ng ilang metro ang layo. Kahit ang mga mahuhusay na tauhan ni Zhao Shirong ay hindi nangahas na kumilos sa oras na ito. Sa pangkat ng mga mangangabayo, may isang taong nakamaskara at nakakapa na may hawak na pana na kasing taas ng tao. Ang pana ay gawa sa buto ng halimaw na naglalabas ng kulay abong aura ng kamatayan. Nakaumang ang pana at ang malamig na pakiramdam ng kamatayan ay nakatutok sa mga tauhan. Ang sinumang gumalaw ay tiyak na patay. Nagmukhang kawawa si Zhao Shirong, balot ng alikabok ang buong katawan mula sa paggulong. Ang isang iyon. Talagang gusto niyang kunin ang buhay ko. Ang isang iyon. Talagang gusto niyang kunin ang buhay ko. Ang isang iyon. Talagang kukunin ang buhay ko. Iyon kanina. Akala ko kukunin na ang buhay ko. Ang taga na iyon kanina. Talagang binalak. Nakunin ang buhay ko. Nahilo ang kanyang ulo, tumayo siya at itinuro si Lu Yonshen. Lu Yonshen, ano ba ang balak mong gawin? Sa gitna ng sikat ng araw, dito sa imperial na lungsod ng Daki, nangahas kang pumatay. Gusto niyang gumamit ng katuwiran para mang-api, pero halatang kulang siya sa tapang. Umisi ng malamig si Lu Yonshen, baliwala sa kanya ang banta nito. Agad na napatigil sa pagsasalita si Zhao Shirong, nanindig ang kanyang balahibo at nanginig ang kanyang mga binti. Ang batang ito sa harap ko ay ang kilalang hangal at baliw ng imperial na lungsod. Pero kapag ang isang hangal ay nag-amok at nawala sa sarili, nakakatakot siya. Nang maalala ang matalim na taga kanina, nanginig ang buong katawan ni Zhao Shirong. Ha 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 ha. Sugod na, lahat ng kalalakihan sa mansyon ng Aningbo, paslangin silang lahat. Sandali lang, Young Master Lu, kamahalan, kasalanan ko ang lahat. Lahat ay kasalanan ko ni Zhao. Ang hangal na ito ay punong-puno ng pagnanais na pumatay. Ang kanyang buong pagkatao ay bakas ang kalupitan at bagsik. Kailangan niyang humingi agad ng tawad bago patuluyang magalit ang hangal na ito. Ang ibang mga maharlikang nakatira sa malapit ay nanonood ng kaguluhan, naririnig ang bulong-bulungan sa paligid. Anong nangyayari rito? Bakit ang laki ng kaguluhang ito? Ang daming kabyerya, nakakatakot naman. Hindi mo ba alam, kasal niya ang Master Lu kahapon? Ninanakaw ni Zhao Shirong ang nobya niya at dinala sa mansyon ng Aningbo. Ano? Seryoso ba? May lakas ng loob ba si Zhao na gawin yan?
Kahit ako ay hindi makapaniwala, pero sa laki ng puwersang ito, mukhang sumusugod na nga si Young Master Lu sa pintuan. Sa bagsik na iyan, mukhang ubusin niya ang buong pamilya ni Zhao. Sa bagsik na iyan, mukhang ubusin niya ang buong pamilya ni Zhao. Sa bagsik na iyan, mukhang ubusin niya ang buong pamilya ni Zhao. Ang narinig ko, hindi naman ninakaw, nagkaroon lang ng pag-atake sa daan kaya nagkapalit ang mga nobya sa karwahe. Nagkapalit, grabe naman yan. Teka, nakatulog na ba sila sa iisang kama? Nagkapalit, nakakagulat naman. Teka, may nangyari na ba sa kanila? Kailangan pa bang itanong yan? Bilang lalaki, alam mo na ang sagot. Kamahalan, pakinggan niyo ang paliwanag ko, isa lang itong malaking pagkakamali. Pagkakamali. Lasing ako kagabi, kahit isang daliri ay hindi ko idinapo sa prinsesa ng Yunchuan. Kaninang umaga, maayos ko siyang ibinalik sa mansyon ng hari ng Yunchuan, pati ang mga dote ay ibinalik ko na rin. Umiiyak niyang ipinaliwanag ang tungkol sa maling nobya, paulit-ulit na sinasabing wala siyang ginawa sa prinsesa ng Yunchuan. Tingin mo ba sa akin ay tanga, nagdadahilan ka pang pagkakamali lang? Kamahalan, ako ang Young Master ng mansyon ng Zenan Hao. Sa kasal ng isang Hao, karwaheng may disenyong dragon at phoenix ang dapat gamitin. Kung hindi parehong-pareho ang dalawang karwahe, paanong magkakapalit ang mga nobya? Ito ay paglapastangan sa antas, sa tingin ko ay sadya mong binalak ang lahat. Nang sabihin iyon, natahimik ang lahat, pati si Zhao Shirong ay natigilan. May punto ang kanyang mga sinabi. Ayon sa batas ng Daki, ang mga Hao ay maaaring gumamit ng disenyong dragon at phoenix sa kanilang karwahe sa kasal. Ang mga may titulong buo naman ay dapat phoenix lang ang gamit na disenyo. Ngunit ang mga tuntuning ito ay matagal nang hindi pinapansin at hindi na rin sinisita ng nakatataas. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng maharlika ay gumagamit na ng pinakamataas na uri ng karwahe para sa kanilang kasal. Subalit, ang batas ay batas pa rin, nakasulat ito sa kodigo ng Daki, at kung may maghahabol, ito ay matibay na ebidensya. Ano, wala ka nang masabi? Ito. Ano? Grabe, hangal ba talaga ang batang ito? Kung paninindigan iyan ng mansyon ng Zenan Hao, malaking problema ito para kay Zhao. Hangal ba talaga si Lu Yunshen? Hindi ko naisip ang puntong iyon, mukhang kay Zhao lahat ang bagsak ng sisi. Ang kasal na itinakda ng emperador ay nauwi sa ganito, lagot na si Zhao. Tumingin si Zhao Shirong sa malamig na mga mata ni Lu Yunshen, wala na siyang kawala ngayon. Lumapit siya kay Lu Yunshen, bumuntong hininga ng malalim, at nagmuka siyang kaawa-awa. Pakiusap, kamahalan, bigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay. Oh, basta't hindi niyo na ito itutuloy, at ililigtas niyo ang mahigit 100 katao sa mansyon ng Aningbo, gagawin ko ang lahat. Zhao, ganyan dapat ang tamang ugali kapag humihingi ng tawad. Ikaw na basag ulerong hangal, puro masamang pangalan ang alam namin sa iyo, wala kang kahit anong dangal. Ngunit nakangiti pa rin siya, hindi nangangahas na magpakita ng kahit katiting na inis. Opo, tama po kayo, kamahalan. Ako na Young Master ng Zenan Hao, napakalaki ng pinsala sa aking dangal. Dapat mo akong bayaran, hindi ba? Opo, dapat po kayong bayaran. Sige, ako na ang magpaparaya, bayaran mo na lang ako ng 100,000 pilak. 100,000. 100,000. Panandang pandagdag. Kahit ibenta ko pa ang lahat sa loob at labas ng mansyon ng Aningbo, hindi ko alam kung makakabuo ako ng 100,000. Kapag naibayad ang perang ito, mahigit 100 tao ang mamamatay sa gutom. Kamahalan, masyadong malaki ang 100,000, wala po talaga ako niyan. Kamahalan, 100,000. Napakarami po niyan, wala po talaga ako. Kamahalan, 100,000 ay masyadong marami, wala po talaga ako. Hindi pa siya tapos magsalita nang may narinig na malakas na tunog at kumislap ang talim ng espada. Ang gilid ng espada ay tumama ng malakas sa mukha ni Zhao Shirong at agad itong namaga. Nayanig ang lahat ng maharlikang naroon, hindi nila akalaing ganito kabagsik at kalupit si Lu Yunshen. Ang masayang kapaligiran kanina ay biglang naglaho, napalitan ng nakakangilabot na tensyon. Wala, hehe, kung ganoon ay kukunin ko na ang mansyon ng Aningbo. Wala, hehe, kung ganoon ay lilimasin ko na ang mansyon. Wala, hehe. Dudurugin ko ang mansyon nyo. Wala, hehe. Dudurugin ko ang mansyon ng Aningbo. Ibebenta ko ang lahat ng kagamitan sa bahay mo, pati na ang mga kerida at anak mo. Kung hindi pa sapat, ibebenta ko pati ikaw, matanda ka. Young Master. Matanda na po ako, wala na akong halaga. Young Master. Matanda na po ako, wala na po akong halaga. Young Master, ang lingkod ninyong ito ay matanda na, wala nang halaga. Young Master. Ang lingkod ninyong ito ay matanda na, wala nang halaga. Maari po bang maawa na kayo sa 10,000 tael na lang? Kahit si Zhao Shirong ay may tungkulin bilang bise-opisyal sa transportasyon ng hukbong imperial. Pero sa dami ng mga prinsipe at dukay sa itaas niya, lahat ay nakatingin sa pondo ng militar. Hindi gaanong malaki ang nakukuha ni Zhao Shirong, samantalang malaki ang pamilya sa mansyon ng Aningbo.
Kailangan pa niyang tulungan ang mga kamag-anak niya, kaya hindi rin siya ganoon kayaman. Kung hindi niya pag-interesan ang dote ni Shen Wanqing. Ang 10,000 tael ay malaking halaga para sa kanya. Isang malakas na sampal ang tumama at ang kabilang pisngi ni Zhao Shirong ay namagarin. Young Master. 20,000 po, wala na talaga akong maibibigay pa. Young Master. 2. Wala na talaga akong mailalabas na higit pa riyan. Young Master, 20,000 tael, talagang wala na akong maibibigay pa. Young Master, 20,000 tael, talagang wala na akong maibibigay pa. Natahimik ang paligid, tila tumigil ang hangin, habang ang mga maharlika ay komplikadong nakatingin kay Young Master Lu. Ang taong ito na dating laging nakangiti at mukhang walang kamuwang-muwang. Nababaliw na si Young Master Lu. Kapag nagalit siya, ang bagsik niya ay nakakapangilabot. Nababaliw na si Young Master Lu. Kapag nagalit siya, ang bagsik niya ay nakakapangilabot. Nababaliw na si Young Master Lu. Kapag nagalit siya, ang bagsik niya ay nakakapangilabot. Ang mas matindi pa rito, nasa panig niya ang katwiran. Kahit bugbugin at pagnakawan ang matandang Zhao, kailangan pa rin niyang magtiis ng tahimik. Hindi na nakapagpigil si Zhao Shirong, sabay na pumatak ang luha at ihi niya. Ako bilang Aning Bo, ito ang unang pagkakataon na hiyain ako ng ganito. Hahaha, Aning Bo, naihi ka ba talaga sa salawal? Young Master, ako. Ako. Young Master, ako. Ako. Young Master, ako. Ako. Sige na, 20,000 tael na lang. Ipadala mo sa mansyon ng Zenan Hao bago magtanghali bukas. Ang mga kabalyero ng hukbong Zenan sa paligid ay nagtawanan ng malakas. Tinitingnan nila ang naihing si Aning Bo ng maihalong pandidiri at panghahamak. Ang mga maharlikang ito, sa harap ng aming mga espada, ay wala kundi mga duwag na aso. Bago magtanghali bukas, tiyak na maipadadala ito sa Young Master. Dahil nagkamali kayo, wala nang kinalaman si Shen Wanqing sa iyo. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa kasal, mga dokumento, at ang mga regalong panig sa kanya. Nagulat si Zhao Shirong, at agad na unawaan ang plano ni Lu Yunshen. Tiyak na nakuha na ni Lu Yunshen si Shen Wanqing, at balak na siyang gawing opisyal na asawa. Ang mapapangasawa ko ay nakuha na ng iba, tapos magbabayad pa ako ng 20,000 tael. Nahuli ang kahinaan ko, talo sa laban, talo rin sa katwiran, kanino pa ako magrereklamo. Sa sobrang sama ng loob, napilitan na lang lunukin ng matandang Zhao ang galit niya. Nang maibigay ang mga dokumento ni Shen Wanqing, agad itong itinago ni Lu Yunshen sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang kanyang kabayo at sumigaw, "Tara!" sabay sibat ng kanyang puting kabayo. Sumunod ang mga kabalyerong nakasuot ng baluti na parang dragon, mabilis na nawala sa isang kisap mata. Ang ganitong kabilis at makapangyarihang kilos ay nagpamangha sa mga binibini sa itaas ng pader. Napakakisig talaga ni Young Master Lu. Kung pakakasalan siya, tiyak na magiging marangal at kahanga-hanga ang buhay. Dahil hindi natuloy ang kasal ni Guru Ushuang, pwede ko bang pakasalan si Lu Yunshen? Habang dumadaan ang mga kabalyero sa kalsada, hinarang ni Lin Guanyin, ang pinuno ng hukbong imperial, ang daan. Sa kabila ng pagdududa ng mahal na hari sa Zenan Hao, nagagawa pa rin nilang maging ganito kayabang. Ang lakas ng loob nyo, sino ang nangangahas na mga bayo sa gitna ng kalsada at labagin ang batas? Hindi man lang bumagal ang takbo ng mga kabalyero, dere-derecho silang sumugod sa hukbong imperial. Si Yun Tie, tangan ang kanyang mabigat na sandata, ay sumugod sa harap at sumigaw, "Sugod! Itong si Young Master Lu, ikaw. Itong Young Master Lu, ikaw. Itong si Young Master Lu, ikaw. Itong si Young Master Lu, ikaw. Itong si Young Master Lu, ikaw. Nakita na niya kanina na si Lu Yunshen ang nangunguna, balak sana niyang magpakitang gilas pero natakot sa biglang pagsugod. Ang nasa harap ay isa sa 5 bantay ng hukbong Zenan, si Yun Tie. May hawak na 88 kilong sandata, dati na siyang naghasik ng lagim sa gitna ng 100,000 hukbo. Isa siyang tanyag at mabagsik na general sa buong hukbo ng daki. Young Master Lu, ikaw. Humisilang si Lu Yunshen at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Tabi. Ang yabag ng mga kabayo ay nagpayanig sa lupa, ang bawat isa sa kanila ay tila may lakas ng libo-libong hukbo. Ang mga kawal ng hukbong imperial ay bakas ang takot sa mga mata, kaya kusa silang napaatras. Bilis, magbigay daan kayo. Mabilis niyang pinihit ang kabayo para tumabi, habang ang malakas na hangin ay humahagupit sa kanyang harapan. Hindi man lang nagbagal si Yun Tie, mabilis siyang dumaan na parang kidlat. Nagkukumahog na tumabi ang lahat ng kawal ng hukbong imperial sa gilid ng kalsada. Pinapanood nila ang mga kabalyero ng mansyon ng Zenan Hao na mayabang na dumadaan. Kung nahuli lang ako ng sandali, siguradong tatamaan na ako ng sandata ni Yun Tie. Sa abilidad ko, baka sa susunod na taon ay magtitirik na lang ng kandila ang pamilya ko para sa akin. Mabilis ang tibok ng puso niya, basang-basa ng malamig na pawis, at nangangatog ang mga tuhod. Napakalupit nila, hindi man lang nila ginalang ang prestihiyosong hukbong imperial.
Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng Yunchuan, si Guru Ushuang ay malungkot na nakasandal sa tabi ng kama. Tila wala pa rin siya sa sarili, parang hindi pa rin nagigising mula sa mga nangyari. Mahal na prinsesa, magpahinga muna kayo, baka bumigay ang katawan ninyo kung magpapatuloy kayo ng ganyan. Hindi. Hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa pendant na jade, na tila ba nagbibigay ito ng lakas sa kanya. Isang bangungot ang lahat ng nangyari kahapon, ang kanyang karosa ay dinala sa mansyon ng Aningbo. Ang mga buwisit na matatanda at katulong na iyon, mga patay ba sila, paano nila naiwala ang karosa sa paningin nila? Kasalanan ko ang lahat. Punong-puno siya ng pagsisisi, dahil sa paghanga niya sa ikalimang prinsipe. Lubos siyang tutol sa pagpapakasal sa GEC ng mansyon ng Zenan Hao. Kahit noong seremonya ng kasal o noong pumasok sa silid tanggapan, wala sa sarili ang kanyang isipan. Lalo na noong gabi, nang pumasok ang lalaking ikakasal sa bagong silid na lasing, bigla itong natumba sa sahig. Hindi man lang siya nagtanong at hindi man lang lumapit para tignan ito. Nang makatulog na ang lalaking ikakasal sa sahig, tinanggal niya ang kanyang belong pangkasal, nagkumot at natulog. Lumipas ang gabi ng ganoon kagulo, at kinaumagahan na lang niya nalaman na maling tao pala ang napakasalan niya. Napakalaking kamalasan nito, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa labas tungkol sa akin, masisira ang dangal ko. Pinunasan niya ang magandang jade sa kanyang kamay, at may luha sa kanyang mga mata. Ikalimang kamahalan, tapat ang puso ko sa inyo, bakit hindi ninyo ako pinakasalan? Pinakasalan niyo si Ate Lin, dahil lang ba ang lolo niya ang punong ministro ng palasyo? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nakakaramdam ng sama ng loob. Hindi ka na nga mapapakasalan ni Shuang Er, ngayon ay dumaranas pa ako ng ganitong kaapihan. Kasalanan ng hangal na si Lu Yunshen na iyon, paano niya nakuha ang maling tao? Maging ang sariling asawa ay nagkamali siya sa pagkuha, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Hinding-hinding ko siya mapapatawad ng madali. Kahit palumuhod siya at magmakaawa sa pintuan ng mansyon ng Yunchuan, hindi ko siya mapapatawad. Lalo siyang nagagalit habang naiisip ito. Kahit pa makapasok ako sa pinto ng mansyon ng Zenan Hao, hindi ko ibibigay ang sarili ko sa kanya. Lagi ko siyang babaliwalain at sadyang iiwasan. Tumingin siya sa Jade, at muling sumagi sa kanyang isip ang elegante at gwapong mukha ng ikalimang prinsipe. Matapos ang mahabang sandali, maingat niyang itinago ang Jade. Si Hua, may nagpadala na ba ng tao mula sa mansyon ng Zenan Hao? Wala pa po, mahal na prinsesa. Nakaramdam siya ng pagkainis, huminga ng malalim para pilit na pigilin ang kanyang galit. Pumunta ka uli sa gwardiya at itanong kung kailan sila pupunta rito. Opo, mahal na prinsesa. Nagmamadali siyang lumabas para magtanong sa gwardiya sa pinto. Lumipas ang ilang sandali. Prinsesa, nagtanong na ako, wala pa ring ipinapadalang tao ang mansyon ng Zenan Hao. Nagdilim ang mukha ni Guru Ushuang at naningkit ang kanyang magagandang mata. Nagangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi ang bawat salita. Akala ko dati ay sadyang medyo tanga lang itong si Lu Yunshen. Ngunit hindi ko akalaing isa pala siyang tunay at saganang hangal. Anong oras na, hindi pa ba niya naiisip na sunduin ang kanyang asawa? Yumuko si Xiuhua, hindi nangahas na magsalita. Ano ang ginagawa ng haring ama at reyna ina? Lumabas ang haring ama para makipagkita sa bisita at hindi pa bumabalik. Ang reyna ina naman ay nakikipag-usap sa mga tao mula sa mansyon ng Aningbo. Anong pinag-uusapan nila? Ibinalik na po ang 64 na kargamento ng inyong dote. Sabi ng reyna ina, may 2 kargamento doon na dapat ay telang sutla ang laman. Ngunit pinalitan ito ng mga taga-mansyon ng Aningbo ng telang koton at lino. Hindi bale sa reyna ina ang gamit, ang mahalaga sa kanya ay ang dangan ng mansyon. Mabaliw-baliw na ako sa pag-aalala, pero ang aking ina ay nakikipagtalo pa para sa ilang pirasong tela. Mahal na prinsesa, hanapin mo si Uncle Wang, utusan mo siyang magpadala agad ng tao sa mansyon ng Zenan Hao. Tanungin niyo ng harapan si Lu Yunshen, kailan ba siya magpapadala ng tao para sunduin ako? Sa sandaling ito, ang pangunahing pinto ng mansyon ng Zenan Hao ay nakabukas ng malawak. Sa magkabilang panig, handa ang mga kawal na may mahabang sibat at kalasag, napakahigpit ng seguridad. Dumating si Lu Yunshen kasama ang kanyang pangkat ng mga kabayo, kumakalansing ang kanilang baluti, punong-puno ng otoridad. Ang katiwala ng mansyon ng Yunchuan na naparito para makipagkita ay pawis na pawis sa pagmamadali. Hinarang siya ng mga kawal, hindi siya makalapit sa pinto. Dahil sa taranta, wala siyang nagawa kundi sumigaw. Young Master Lu, sandali lang po, ako ang katiwala mula sa mansyon ng Yunchuan. Nang marinig ito ni Lu Yunshen, itiniwalag niya ang kabayo patungo sa katiwala, nakatingin mula sa itaas. Ano ang kailangan mo? Tumingala ang katiwala at nakita si Lu Yunshen na nakasakay sa isang umaatungan na kabayong pandigma. Tuwid ang kanyang likod, seryoso ang mukha, ang mga mata ay parang kidlat sa talas, nakakalula ang kanyang aura. Dati, kapag nakikita ng Young Master Lu ang mga tao mula sa mansyon ng Yunchuan, siya ay palaging mabait at masunurin, kahit pa nga nagpapakumbaba para lang magustuhan. Ngayon, ang anyo ng pagiging hangal at mapagpalakas ay naglaho na, tila ba naging ibang tao na siya.
Ang ganitong klaseng gilas ng isang binata, ilang pamilya ba sa buong imperial na lungsod ang meron nito? Huminga siya ng malalim at magalang na nagsalita. Young Master, ipinadala ako ng prinsesa para itanong sa inyo, kailan po kayo magpapadala ng tao sa mansyon ng Yunchuan para sunduin ang ikakasal? Umiti ng malamig si Lu Yunshen, nakatingin sa malayo at hindi nagsalita. Young Master, kayo at ang prinsesa ay ipinagkasundo ng mahal na hari, at ang mansyon ng Zenan Hao mismo ang nagmungkahi nito. Dapat po kayong magbigay ng paliwanag tungkol dito. Lumingon si Lu Yunshen sa kanya, ang kanyang kabayo ay naiinis na umaatungal at tumayo sa dalawang hulihang paa. Sa takot, mabilis na napaatras ang katiwala. Halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata dahil sa kislap ng hawak na matalas na espada. Pakisabi sa inyong prinsesa, bukas sa oras ng hihintayin ko siya sa Yulanzhai ng gusali ng Yanlai. Pero, Young Master, diretsong pinatakbo ni Lu Yunshen ang kanyang kabayo, papasok sa mansyon ng Zenan Hao nang hindi na siya pinansin. Napabuntong hininga ang katiwala, nakakaramdam ng masamang kaba sa kanyang puso. Kung talagang mahalaga ang prinsesa sa kanya, bakit hindi agad pumunta ang Young Master Lu para sunduin siya? Sa halip, gusto niyang makipagkita sa ibang lugar, at parang naging ibang tao na siya. Napakalamig ng kanyang pakikitungo, may nagsabi kaya sa kanya ng masama tungkol sa kondesa. Sa loob ng mansyon ng Zenan Hao, hindi mapakali si Shen Wanqing, gulong-gulo ang kanyang isipan. Sabi ni Lu Yunshen ay kakausapin niya ang aning bo, pero kanina lang ay nagtipon ng mga tauhan sa mansyon. Mukhang handa siyang makipag-away o itaya ang kanyang buhay. Ligtas kaya siya, sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, at habang nag-iisip ay lalo siyang natatakot. Narinig ko noon sa kwento ni Ama na ang mansyon ng Zenan Hao ay hindi kasing ningning ng nakikita sa labas. Tila naghihinala ang emperador sa mansyon ng Zenan Hao, kaya kahit si General Xiao ay kumikilos ng may pag-ingat. Dahil natatakot silang pag-initan ng emperador. Napagat siya sa kanyang labi, at naramdaman ang hapdi sa kanyang ilong. Makikipag-away si Lu Yunshen para sa akin, paano kung magalit ang emperador sa kanya? Si asawa ang unang lalaking nakilala ko sa buong buhay ko na tapat na nagpuri sa akin. Akala ko noon ay hindi na ako makakatagpo ng taong katulad niya kailanman. Pero natagpuan ko siya, at 100 beses siyang mas mabuti kaysa sa inaakala ko. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dati ay nangarap ako ng palihim, na sana ay manatili ako sa tabi niya. Alagaan siya habang buhay at magkaroon kami ng mga anak. Magkahawak kamay kaming tatanda ng magkasama. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero hindi ako maaaring maging makasarili. Napakabuti ng aking asawa, paano ko matitiising malasin siya ng dahil sa akin? Napakahalaga sa mga lalaki ng kanilang dangal. Kapag nanatili ako rito sa mansyon ng Zenan Hao, hindi titigil ang aning bo. At ito ang magiging pagkakataon ng emperador para gipitin ang ating mansyon. Lalo siyang kinakabahan habang nag-iisip. Siguro tama ang sinasabi ng iba, isa lang akong babaeng malas ang tadhana. Sino man ang magpakasal sa akin ay malalasin din. Sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Kapag wala na ako, wala nang dahilan para mag-away sila ng aning bo. Kung hindi, mapaparusahan si Young Master Lu ng emperador. Sa isip ng dalaga, ang galit ng emperador ay isang nakakatakot at mabigat na sumpa. Pinigil niya ang kanyang luha, pinatatag ang loob at tumayo para iligpit ang kanyang mga gamit. Nag-isip siya saglit, kumuha ng gunting at inilagay ito sa kanyang balutan. Naibigay ko na ang aking puso at katawan kay Lu Yunshen, hindi ko na ibibigay ang sarili ko sa iba. Hindi ako magpapakamatay sa mansyon ng aning bo, at ayaw ko ring magdala ng gulo sa aking mga magulang. Kukuha ako ng kaunting pera, aalis ng kabisera, at magtatago sa isang maliit na lugar sa Jiangnan. Nag-atubili siya ng matagal. Inilabas niya ang damit na isinuot ni Lu Yunshen kahapon at maingat itong tinalupi. Dahan-dahan niyang inayos ang damit at buong ingat na inilagay ito sa kanyang balutan. Eksakto sa sandaling iyon. King Asa. Asawa ko. Gusto sana niyang tawaging asawa, pero pinigilan niya ang sarili. Pinigil niya ang luha, malungkot na yumuko, at lumapit para tulungan si Lu Yunshen na magpalit ng damit. King anong nangyayari sa iyo? Tinitigang mabuti ni Shen Wanqing ang mukha ni Lu Yunshen, pilit na pinipigilan ang kagustuhang yumakap sa kanya. Huminga siya ng malalim at pilit nang ngumiti ng formal. Young Master Lu, dahil nagkamali ng paghatid, ibalik na po natin sa dati. Ako ay kabilang sa mansyon ng aning bo, dapat na po akong umalis. King ayaw mo na bang maging asawa ko? Siyempre gusto ko, kahit sa panaginip ay gusto kong maging asawa mo. Habang buhay na magiging tauhan mo si King Ngunit pilit niyang pinapakita na siya ay walang pakialam. Nakasaad sa kasunduan ng kasal na ikakasal ako sa aning bo bilang pangalawang asawa. Hindi tama na manatili ako sa iyo, Young Master Lu, kailangan ko nang pumunta sa mansyon ng aning bo. Ganoon pala iyon. Sa isang iglap, naunawaan na ni Lu Yunshen ang nangyayari.
Halatang gusto niyang magpakasal sa akin, pero pinipilit niyang sabihing pupunta siya sa mansyon ng Aningbo. Natatakot siguro ang batang ito na dalhan ako ng gulo, ano? Tunay na tayong mag-asawa, kung pupunta ka sa mansyon ng Aningbo, anong mangyayari sa iyo? Nanginig ang buong katawan ni Shen Wanking, hindi niya alam kung paano sasagot. Ibig bang sabihin ay hindi mo ako gusto, ayaw mo ba sa akin? Gusto kita, mahal na mahal ka ni King Er. Pero kailangan ko nang umalis, isa akong taong nagdadala ng kamalasan. Kapag nanatili ako sa tabi mo, gulo lang ang idudulot ko. Problema ko na iyon, hindi mo na kailangang intindihin. Isang araw pa lang tayong magkasama, hindi pa natin masasabi kung gusto natin ang isa't isa o hindi. Kapag nanatili ako sa mansyon ng Zenan Hao, hindi titigil ang Aningbo. Gagamitin din ng emperador ang pagkakataong ito para parusahan ka. Ang batang ito talaga. Mas pinili ni Shen Wanking na iwan ang mansyon ng Zenan Hao para hindi siya madamay, kahit alam niyang mapapahamak siya. Asawa na kita, wala ka ba talagang tiwala sa kakayahan ng asawa mo? Hindi ito maganda, kailangan kitang maturuan ng maayos. Bibisitahin ko muna ang aking mga magulang saglit, tapos ay palihim na akong aalis ng kabisera. Magtatago ako sa Jiangnan para hindi na ako mahanap pa ng Aningbo. Kaya pala hindi siya natakot, may plano na pala ang munting si King Er. Kaya pala hindi siya natakot, may ganitong plano pala itong si King Er. Bumuntong hininga si Lu Yunshen at sadyang nagsalita. Kung talagang gusto mong umalis, hindi na kita pipigilan pa. Tamang-tama, may mga tauhan ng Aningbo na nagbabantay sa labas ng mansyon ng Hao. Hayaan mo silang ihatid ka pabalik. Ano? Lagot na, may nagbabantay pala sa akin sa labas, hindi na ako makakaalis. Si Zhao Shirong ng Aningbo ay mahigit 30 taon na, at sadyang hindi kagandahan ang lalaking iyon. Para siyang pandak na kalabasa na may malaki at mamantikang tiyan. Naku! Ano nang gagawin ko? Ayoko talagang pumunta sa mansyon ng Aningbo. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata at pilit na ngumiti. Ayos lang po. Mature naman siya at matatag, kapag matanda na ay mas marunong mag-alaga ng asawa. Ayos. Ayos lang po. Mature siya at matatag, mas marunong mag-alaga dahil may edad na. Ayos. Ayos lang po. Mature siya at matatag, mas marunong mag-alaga dahil may edad na. Ayos. Ayos lang po. Mature siya at matatag, mas marunong mag-alaga dahil may edad na. Ayos. Ayos lang po. Mature siya at matatag, mas marunong mag-alaga dahil may edad na. Siya naman ay mahalagang opisyal ng bansa, hindi na mahalaga ang itsura. Siya naman ay mahalagang opisyal ng bansa, hindi na mahalaga ang itsura. May mga pekas. Takot na takot ako sa mukhang puro pekas, nakakatakot kaya. May mga pekas. Takot na takot ako sa mukhang puro pekas, nakakatakot. May mga pekas. Takot na takot ako sa mukhang puro pekas, nakakatakot. Nariyan pa ang nanay niya, balita ko ay napakasungit at malupit na babae raw iyon. Yung dating manugang niya ay nakaranas ng matinding hirap sa kanya. Yung dating manugang niya ay nakaranas ng matinding hirap sa kanya. Ang pagiging masunurin at magalang sa nakatatanda ay tungkulin naman ng isang manugang. Ano nang gagawin ko, paano na ito, bubugbugin o gugutumin kaya ako araw-araw? Sino ang magliligtas sa akin? Pinipigilan ni Lu Yunshen ang kanyang pagtawa hanggang sa manginig ang gilid ng kanyang labi. Nang makitang malapit ng maiyak ang kanyang munting asawa, saka lang niya itinigil ang panunukso. Sige na, hindi na kita bibiruin. Young Master Lu. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Young Master Lu. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Young Master Lu, ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Young Master Lu. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Young Master Lu. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Young Master Lu. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Inosente pa ako, pero tinabihan mo na akong matulog. Ngayon ay tatakas ka na lang ng walang pananagutan. Kayo po, hindi niya akalain na masasabi ni Lu Yunshen ang gayong mga salitang walang hiya. Sabihin mo, paano ka mananagot? Ako po, iiwan ko na lang sa inyo ang dot ko. Ibenta nyo na lang ang mga hindi nyo kailangan. Kung may maiiwan mang isa o dalawang gamit, sana ay maalala nyo pa rin ako kapag nakita nyo ang mga iyon. Napakasimpleng babae naman. Bumuntong hininga siya, binitawan ang kamay ni Shen Wanking, at kinuha ang kasulatan ng kasal at mula sa kanyang damit. Nakipag-ayos na ako sa Aningbo. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ni Lu Yunshen. Wala ka ng anumang kinalaman sa mansyon ng Aningbo. Nakuha ko na pati ang kasulatan ng kasal at nyo. Lu. Ano? Pero kung ayaw mo, sige na lang. Mahal ko. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, sabay sugod para hawakan ng mahigpit ang kamay ni Lu Yunshen.
Hindi siya makapaniwala habang tinatanggap ang kasulatan ng kasal at tinititigang mabuti. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso at muling nangilid ang kanyang mga luha. Mahal ko. Siya ba ang kumausap? Mahal ko. Siya ba ang kumausap? Mahal ko. Paano niyo po siya kinausap? Mahal ko. Paano niyo po siya kinausap? Mahal ko. Siya ba ang kumausap? Mahal ko. Paano niyo po siya kinausap? Mahal ko. Paano niyo po siya kinausap? Hindi ba kayo pinahirapan ng aning bo? Haha, ngayon ay marunong ka nang tumawag ng mahal ko, ha? Kanina lang ay parang mamamatay ka na sa kagustuhang umalis. Phew phew phew. Matagal siyang umiyak bago dahan-dahang tumigil. Tama na, sige na, huwag ka nang umiyak. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa panunukso sa napaka-inosenteng dalagang ito. Mahal ko, paano niyo po napapayag ang aning bo? Mabuting tao ang aning bo at madaling kausap. Kinausap ko lang siya ng maayos at pumayag agad siya. Bukod pa doon, nagbigay pa siya ng 20,000 pilak bilang pambayad sala, at ang 10,000 doon ay para sa iyo. Sinasadya niyang hindi banggitin ang pagwasak sa pinto at ang pagbabanta gamit ang espada. Ha! Ang aning bo ay isang makapangyarihang maharlika, nawalan na siya ng mapapangasawa tapos nagbayad pa ng 20,000. Anong klaseng diskarte iyon? Ang gwapong ngiti ni Lu Yunshen ay nagpakita ng malambot na init sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa tagsibol. Napakagaling niyo po, mahal ko, tiyak na marami kayong naisip na paraan. Naramdaman niyang nawala na ang lahat ng alalahanin, gumaan ang kanyang loob at biglang na-relax. Ipagtitimpla ko po ng masarap na tsaa ang aking asawa. Ipagtitimpla ko po ng masarap na tsaa ang aking asawa. Ako. Ipagtitimpla ko po ng masarap na tsaa ang aking asawa. Pagkasabi niyon, ang kanyang mahahabang binti ay humakbang ng magaan habang humahampas ang kanyang bestida. Masayang nagpunta para magpakulo ng tubig. Napakabuti nito, napakabuti. Maliwanag ang sikat ng araw sa loob ng bagong silid. Ang anino nilang dalawa sa gitna ng tagsibol ay sadyang napakaganda at puno ng pagmamahal.